King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1504. Malaking pagbabaliktad sa labanan. Ang biglaang pag-atake ni Zhao Fang ay nahuli sa mga miyembro ng Sacred Land na hindi nakabantay. Bukod dito, ang kakayahan ng Dreamification ay nagulat at natakot sa kanila, na naging mas epektibo. Tumigil ka. Ang Godlord Dreamcaller, na hindi gumagalaw sa buong oras na ito, ay hindi na makaupo. Kumpiyansa siya na ang mga kakayahan ng Ninth God Eye ay hindi masyadong walang katotohanan. Kung hindi, ginamit ni Zhao Fang ang mga ito sa simula pa lang para lipulin silang lahat. Sa pagpasok sa hanay ng Dreamification, napagtanto ng Godlord Dreamcaller na ang kanyang Illusion God Race Bloodline at Low Energy ay may kakayahang labanan ang kakaibang enerhiya. Huwag magpanik. Ang kakayahan ng Ninth God Eye ay kayang labanan. Sigaw ni Godlord Dreamcaller. Ang Godlord Dreamcaller ay nagtataglay ng makabuluhang impluwensya sa Sacred Land, at ang kanyang mga salita ay may nakapapawi na epekto, na nagpakalma sa kanyang nataranta at natatakot na mga nasasakupan. Sa sandaling naunawaan nila ang pamamaraan, nagsimula silang labanan ang Dreamification ni Zhao Fang. Gayunpaman, nagtagumpay na si Zhao Fang sa pagharap sa Illusion God Sacred Land ng isang matinding dagok. Kahit papaano, nabawasan niya ng husto ang puwang sa lakas. Counterattack. Tumawag si Zhao Fang. Ngayon, habang ang Illusion God Sacred Land ay medyo natatakot at hindi mapalagay, ay ang pinakamagandang sandali para mag-counterattack. Pinuntahan niya ang Godlord Dreamcaller. Siya lamang ang may kakayahang gawin ito sa kanyang panig. Kaya pala ikaw lang ang nasa ulap. Tumawa si Godlord Dreamcaller. Siya ay nag-isip-isip sa buong panahon kung gaano karaming mga eksperto o bitag ang maaaring maitago sa hamog, ngunit ito ay lumabas na, nang ilunsad niya ang kanyang malawakang opens iba, si Zhao Fang lamang ang lumitaw. Kahit na si Zhao Fang ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa Illusion God Sacred Land sa kanyang biglaang pag-atake, kahit papaano ay alam na nila ngayon kung gaano karaming mga kalaban ang mayroon. Sa sitwasyong ito, ang Illusion God Sacred Land ay mayroon pa ring kalamangan. Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhao Fang sa pakikipag-usap. Ang enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang kamay ay natipon sa isang maitim at mabigat na espada na dumadagandong sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Sa isang indayog ng espada, nagpakawala siya ng malakas na pressure at lakas ng kanyang space-time law sa Godlord Dreamcaller. Agad niyang inalis ang kanyang pagwawalang bahala. Si Zhao Fang ay hindi lamang may makapangyarihang God Eye, siya mismo ay napakalakas at nagtataglay ng mga kakila-kilabot na pamamaraan. Bahagyang lumayo si Godlord Dreamcaller, iniwasan ang mga pag-atake ni Zhao Fang. Kasabay nito, ang isang limang kulay na laso ay lumitaw sa kanyang kamay. Boom! Ang laso, na naglalabas ng limang kulay at nagdadala ng kahanga-hangang, ay pumulupot kay Zhao Fang. Ngunit mabilis at maliksi si Zhao Fang, umiiwas sa unang pag-atake. Medyo mabilis ka. Bahagyang ngumiti si Godlord Dreamcaller at saka agad na pinalaki ang kanyang kapangyarihan. Boom! Swish! Swish! Ang limang kulay na laso ay nahati sa limang maliwanag na laso na umatake kay Zhao Fang. Sa sitwasyong ito, kahit si Zhao Fang ay nahirapang umiwas maliban kung tumakas lang siya. Patayin. Sinimulan ni Zhao Fang na laslasin ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ilang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy ang bumangga sa limang maliliwanag na ribbons. Ang kakilakilabot na bagyo ng enerhiya na nilikha ng labanan na ito ay nagpa-atris sa lahat. Sa unang sagupaan, natiyak ni Zhao Fang na ang Godlord Dreamcaller ay mas malakas pa sa Godlord Golden Emperor. Ang soul intent ng Godlord Dreamcaller ay mabigat, siya ay sanay sa soul daw, at ang kanyang mga pag-atake ay matulin at maliksi. Gayunpaman, si Zhao Fang ay naging mas malakas mula noon. Sa isang one-on-one, ganap niyang kayang labanan siya. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang problema ay kung paano manalo. Dahil ang Godlord Dreamcaller ay mas malakas kaysa sa Godlord Golden Emperor, ang pagpatay sa kanya ay medyo mahirap. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa iba pang nag-aaway sa paligid at sa asol na buhok na matandang babae sa di kalayuan. Boom! Bang! Crash! Ang mundo ay nanginag,
At ang magulong divine power ay tumakbo ng laganap habang ang mga miyembro ng magkabilang panig ay nakikipaglaban. Nagawa ni Zhao Feng na magdulot ng malaking pagkatalo sa biglaang paggamit ng kanyang God Eye, ngunit ang magkasalungat na panig, bukod sa dalawang Third Heaven God Lords at ang nakakabighaning tao, mayroon pa ring tatlong Second Heaven God Lords at isang First Heaven God Lord. Sa oras na ito, ang Grand Elder ng Giant God Hall at ang tatlong clone ni Zhao Feng ay nakikipag-ugnayan sa tatlong Second Heaven God Lords, ngunit medyo nahihirapan pa rin sila. Ang nakatutuwang lalaki ay hinarap ni Xin Wuang, at ang iba ay ipinasa sa mga inapo ng Light Race. Ngunit sa huli, ang Illusion God Sacred Land ay mayroon pa ring malaking kalamangan. Brat, may oras ka pa bang mag-alala sa iba habang inaaway ako? Naging yelo ang mukha ni God Lord Dreamcaller. Napilitan siyang aminin na si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa kanyang hinulaang, ngunit gayunpaman, para kay Zhao Feng na magambala sa iba pang mga laban ay isang pagpapakita ng tahasang pagwawalang bahala na sa tingin niya ay lubos na nakakahiya. Malamig na bumantong hininga si God Lord Dreamcaller, isang malakas na sinaunang bloodline na lumabas sa kanyang katawan. Ang katawan ni God Lord Dreamcaller ay agad na naging ethereal, ang ibabaw nito ay natatakpan ng isang rainbow glow na nagbigay sa kanya ng sobrang misteryoso at marangal na aura. Hindi lamang iyon, isang piraso ng malakristal na yelo ang lumitaw sa kanyang kamay na naglabas ng nakakatakot na lamig. Sa sandaling lumitaw ang ice crystal na ito, ang nakapaligid na rehiyon ay natatakpan ng manipis na sheet ng hamog na nagyelo. Ang Ancestral Artifact Fragment. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Mamatay. Inipon ni God Lord Dreamcaller ang kanyang bloodline energy at pinasulong ang Ancestral Artifact Fragment. Pangunahing nilinang ng God Lord Dreamcaller ang Dream Law, at hindi siya nababagay sa kalikasan ng fragment na ito. Gayunpaman, ang mga Ancestral Artifact Fragment ay napakabihirang, at hindi tulad ng makakakuha siya ng isa na may parehong katangian. At kahit na iba ang katangian ng fragment ng Ancestral Artifact, mas malakas pa rin ang mga fragment ng Ancestral Artifact kaysa sa mga Divine Artifact na may pinakamataas na kalidad. Gaano kabangges? Sumikip ang mukha ni Zhao Feng habang paulit-ulit niyang ibinaba ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit nabigo siyang pabagalin ang singil ni God Lord Dreamcaller. Whoosh! Nagsimulang umatras si Zhao Feng. Sa malayo. Hihihi. Maaaring mayroon siyang 9th God Eye, ngunit ang kanyang cultivation level ay napakababa pa rin. Paano siya makakalaban sa God Lord Dreamcaller? Ang asul na buhok na matandang babae ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng kanyang hanay habang pinagmamasdan niya ang larangan ng digmaan. Bagamat pareho silang Third Heaven God Lords, ang God Lord Dreamcaller ay talagang mas malakas, kahit na siya ay talagang junior ng matandang babae. Ito lang ba ang kakayahan ng 9th God Eye? Kinokontrol ng kanang kamay ni God Lord Dreamcaller ang 5 laso na umaatake kay Zhao Feng mula sa iba't ibang anggulo habang ang ice crystal sa kanyang kaliwang kamay ay naglalabas ng walang katapusang enerhiya ng ice law para hadlangan ang paggalaw ni Zhao Feng. Kung hindi dahil may time law si Zhao Feng at maaaring makaapekto sa God Lord Dreamcaller, nahuli na sana siya. Habang nakikipaglaban sila, si Zhao Feng at God Lord Dreamcaller ay palapit ng palapit sa matandang babae na may asul na buhok. Primal Chaos Lightning Vortex. Biglang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang defensive skill. Ang enerhiya ng Primal Chaos sa paligid niya ay lumikha ng isang itim na globo na pumutok sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Mayroon kang isang defensive na kasanayan sa antas na ito. Natural na masasabi ng God Lord Dreamcaller na ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Feng ay napakakaiba. Teka. Nagpapanggap lang siya na hindi ko siya kapareha. May na-realize bigla si God Lord Dreamcaller. Kung si Zhao Feng ay may ganitong antas ng defensive skill, magagamit niya ito sa simula pa lang. Hindi na kailangang itulak sa ibang lugar. Ang tanging paliwanag ay gusto ni Zhao Feng na pumunta rito. Nako hindi. Sinulyapan ni God Lord Dreamcaller ang kalapit na matandang asul na buhok at agad na nagkaroon ng masamang pag-iisip. Agad niyang pinashoot ang 5 laso patungo sa itim na globo. Swish! Ang Primal Chaos Lightning Vortex ay nagpakawala ng parehong Tribulation Lightning at Primal Chaos na enerhiya ng sabay-sabay, ang isa ay sumisira at ang isa ay lumalamon.
Ang Godlord Dreamcaller ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, mas malakas kaysa sa Godlord Golden Emperor. Ang Primal Chaos Lightning Vortex ay hindi nakatiis sa kanyang mga pag-atake at nagsimulang mag-deform. Ngunit sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex, hindi pinansin ni Zhao Fang. Ang kanyang kaliwang mata ay nakatingin sa hanay na nasa ilalim ng kontrol ng matandang babae. Mawala. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakatuon sa isang partikular na kritikal na bahagi ng formation. Habang nagsimulang umikot ang kanyang origin energy at thought power, nakabuo siya ng matatag na ideya. Sa isang iglap, na-activate ang kakayahan ni Zhao Fang sa realization. Bang! Hiss! Ang bahagi ng core ng array ay nawala na lang, na humahantong sa buong array sa pagkagulo. Isang malakas na backlash ang sumabog mula sa loob. Thump! Thump! Napaatras ng ilang hakbang ang matandang babae, tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Kasabay nito, isang gray na streak ang bumaril sa gitna ng array. Swish! Ang kulay abo na guhit ay agad na umabot sa gininto ang jade na tel ang sutla at pagkatapos ay naging isang makinis na kulay pilak na kulay abo na pusa na tusong ngumiti. Hindi! Ang aking ancestral artifact fragment! Sigaw ng matandang babae. Itinaas ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga kuko, na nagpakawala ng lakas ng silang. Matapos pahinain ang ancestral artifact fragment, inagaw nito ito at binaril palayo. Magandang trabaho, munting paws ang magnanakaw. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Ang kanyang layunin ay tagumpay, at dahil ang Godlord Dreamcaller ay mahirap patayin, kailangan niyang magsimula sa ibang lugar. Ngayon, ang array ay nawasak at ang space-type na fragment ay ninakaw. Isang invisible energy ang biglang nawala sa dimensyon. Kasabay nito, nagsimulang bumalik ang kontrol ng Twilight Valley sa Divine Kingdom. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay muling nagdurusa sa ilalim ng napakalaking pressure ng mundo habang ang puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay tumanggap ng malaking tulong sa lakas. Zhao Fang. Gumawa ka talaga ng kasuklam-suklam na plano. Ang Godlord Dreamcaller ay nagngangalit, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Walang sinabi si Zhao Fang. Sumabog ang kanyang katawan sa lakas ng Primal Chaos nang maalis niya ang 5 ribbons ng Godlord Dreamcaller. Kahit na ang Godlord Dreamcaller ay isang Third Heaven Godlord, medyo pinigilan pa rin siya sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Gayunpaman, pinili pa rin ni Zhao Fang na hindi direktang makipag-away sa Godlord Dreamcaller. Swish! Gamit ang kanyang space-time law, bumalik si Zhao Fang sa pangunahing larangan ng digmaan bilang isang bahid ng Silverlight. Ngayong nasira na ang hanay ng Illusion God Sacred Land, lahat ng miyembro nito ay muling pinipigilan ng husto. Kahit na mayroon silang kalamangan sa mga numero at paglilinang, ang mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay unti-unting nagsisimulang magtagumpay. Sa sandaling ito, tumama si Zhao Fang. Ang target niya. Ang lalaking nakakabighani. Hindi. Ang nakakabighaning lalaki ay natatakot pa rin sa Ninth God ay ni Zhao Fang. Ngayong inaatake siya ni Zhao Fang, na nagang takot sa kanyang isipan. Primal Chaos Lock. Si Zhao Fang ay nagpakawala ng mabigat na Primal Chaos na enerhiya at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay agad na napalitan ng hindi mabilang na magulong agos na pumaligid sa lalaki at nagsimulang umatras. Boom! Kinawian ng lalaki ang kanyang silver fan, nagpakawala ng sunod-sunod na silver ungol, ngunit ang Primal Chaos ni Zhao Fang ay hindi natinag at patuloy na binawi. Medyo nasugatan na ang nakakabighaning lalaki, at ngayon, sa pagpigil sa kanya ng Divine Kingdom, hindi na niya kayang lumaban sa Primal Chaos Lock at sa huli ay nahuli siya sa loob. Mamatay. Ikinuyom ni Zhao Fang ang kanyang kanang kamay, at ang magulong daloy ng enerhiya ay lalong humigpit. Bilang karagdagan, nagsimula silang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Boom! Bang! Sa ilalim ng enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning, ang nakakabighaning tao ay napawi. Tinitigan ni Zhao Fang ang punto ng pagsabog, isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumaling siya sa Godlord Dreamcaller, na humahabol. Ngayon, wala ka ng kapantay sa amin. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ngayon,
Ang kanilang panig ang nagkaroon ng kalamangan sa loob ng Light Race Divine Kingdom habang ang kanilang mga kaaway ay mahigpit na nasupil. At sa pagkamatay ng pinakamataas na Second Heaven God Lord, si Xin Huang ay pinalaya na ngayon upang labanan ang iba. Sa mahabang panahon, ang Illusion God Sacred Land ay hindi maiiwasang matalo. King of Gods, Kabanata 1505. Panlilinlang. Ang magandang mukha ni God Lord Dreamcaller ay napalitan ng masamang ngising. Malinaw na nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Patayin. Sigaw ni Zhao Fang. Hindi siya makapagpakita ng awa ngayon. Dahil nasa likurang paa ang kanyang kalaban, nararapat lamang na gamitin niya ang pagkakataong ito para mag-atake. Si Zhao Fang at ang iba pang miyembro sa kanyang panig ay sumulong. Boom! Bang! Umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog na nanginginig sa lupa sa pamamagitan ng Divine Kingdom. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay dumanas ng matinding casualty. Umatras. Ang God Lord Dreamcaller ay maaari lamang magbigay ng utos na ito. Wala na silang pagkakataong manalo. Ang tanging magagawa ng patuloy na pakikipaglaban ay ang pagdami ng kanilang mga nasawi. Ang mga puwersa ng Sacred Land ay malapit ng umatras. Ang mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay natural na hindi basta-basta hahayaan silang umalis at ipagpatuloy ang pagtugis. Habang tumatakas, nagsimulang magkaroon ng mga pinsala ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land. Maging ang God Lord Dreamcaller ay ilang beses na nasugatan sa mga pag-atake ni Zhao Fang. Ang asul na buhok na matandang babae ay isinantabi ang pagpapanatili ng kanyang hanay at pinrotektahan ang iba, na ginawa ito upang ang aktwal na bilang ng mga namamatay ay napakaliit. Sa huli, ang mga puwersa ng Sacred Land ay sa wakas ay umatras sa puwang at naghahanda na upang makatakas sa Light Race Divine Kingdom. Ngunit sa sandaling ito, ang puwang ay unti-unting nagsimulang maghilom, malinaw na nasa ilalim ng kontrol ng Twilight Valley. Bilisan mo at pigilan mo siya. Agad na tumawag si God Lord Dreamcaller habang nauuna siya. Sumunod sa likuran ang may asul na buhok na matandang babae, naghahanda na makipagtulungan sa God Lord Dreamcaller upang pigilan ang pagsara ng puwang. Ngunit bago pa sila makalapit sa agwat ng dalawa. Kaboom! Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang nagmula sa labas ng mundo. Ang divine power ito ay lubhang nakakatakot na kahit ang dalawang Third Heaven God Lords ay nadama na sila ay nasa panganib. Hindi maganda. Bumalik ka. Ang God Lord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay nag-activate ng kanilang defensive skills habang nagmamadali silang umatras. Sa sandaling ito. Boom! Bang! Isang napakalaking alon ng puting divine power ang sumabog sa pagitan. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay may napakalawak na saklaw at winasak ang lahat ng nasa loob nito. Maging ang agwat sa Light Race Divine Kingdom ay napilitang mapunit sa pagsabog na ito. Ang dalawang Third Heaven God Lords ng Sacred Land, kahit na sinubukan nilang ipagtanggol at umiwas, ay nagdusa pa rin ng matinding pinsala. Sino ito? Ang dalawang Third Heaven God Lords ay nagsuka ng dugo, namumula ang kanilang mga mukha. Nakikita ng mga puwersa sa magkabilang panig ang labas ng mundo sa pamamagitan ng nakanganga na sugat sa gilid ng Divine Kingdom. Ang nakita nila ay isang sinaunang at marilag na barkong pandigma na kulay itim at kulay abo. Sa ibabaw ng barkong pandigma na ito ay isang napakalaking golden firing platform na natatakpan ng mga mahiwagang karakter ng Heaven's Legacy Race at nagliliwanag ng nakakasilaw na liwanag. Malinaw na ang pag-atake ay nagmula sa platform ng pagpapaputok na ito. Apat na pagod na matatanda ang humarap sa pagpapaputok. Malinaw sa isang sulyap na lahat sila ay matandang halimaw na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Heaven's Legacy Race. Parehong nabigla at nagalit si God Lord Dreamcaller habang nakatitig sa apat na matatanda sa barkong pandigma. Gayunpaman, ang apat na elder na ito ay binigyan lamang ng panandaliang tingin ang God Lord Dreamcaller bago ibinaling ang kanilang atensyon kay Zhao Fang. God Lord Stellar Aspect. Nakilala ni Zhao Fang ang isa sa apat. Ang matanda na nakahawak sa pilak na tungkod ay walang iba kundi ang God Lord Stellar Aspect. Ngunit ang God Lord Stellar Aspect ay nakaposisyon sa likuran. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa isa sa mga nangungunang elder. Nakatitig din ang elder na ito kay Zhao Fang, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik,
galit, at nagngangalit na pagnanais na pumatay. Ang mga miyembro ng Light Race Divine Kingdom ay naalarma at natakot. Ang Heaven's Legacy Race ay lumitaw na may dominanteng pasukan na ikinatakot nilang lahat. Maglalakas loob kang hampasin ang Illusion God Sacred Land. Biglang sumigaw si Godlord Dreamcaller. Ang Heaven's Legacy Race ay umatake lamang kapag ang mga puwersa ng Sacred Land ay nakalapit sa puwang. Kung hindi sila naging maingat, kahit ang Third Heavens na tulad nila ay nasugatan ng husto. Dahil hindi makuha ng Illusion God Sacred Land ang Ninth God Eye, ipaubaya sa amin ang lahat. Hindi pinansin ni Yu Liuping ang tono ng Godlord Dreamcaller at nagsalita ng walang pakialam. Godlord Dreamcaller, ipinapayo ko sa iyo na umalis sa lugar na ito, kung hindi, ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan. Malamig na pagbabante ng Godlord Stellar Aspect. Godlord Dreamcaller, umatras muna tayo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa atin. Payo din ng matandang babae na may asol na buhok. Ang Illusion God Sacred Land ay nakipaglaban pa lamang sa isang malaking labanan sa mga puwersa ng Light Race Divine Kingdom, at sila ay natalo pa at napilitang tumakas. Samantala, ang puwersa ng Heaven's Legacy Race na biglang lumitaw ay nasa peak condition at naghanda pa nga. Ang pakikipaglaban sa kanila ay nagdudulot lamang ng gulo sa sarili. Ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay unti-unting nagsimulang umatras sa gilid upang pagmasdan ang labanan mula sa malayo. Huling sulyap ni Yu Liuping sa malayong puwersa ng Illusion God Sacred Land bago sila tuluyang binaliwala. Alam niya na ang Illusion God Sacred Land ay hindi pa ganap na sumuko, ngunit hindi rin nila kayang salakayin ang Illusion God Sacred Land ng walang provocation. Kung hindi, ang Ninth God Eye ay maaaring sumali sa Illusion God Sacred Land laban sa kanila. Hanggat hindi nakikialam ang Illusion God Sacred Land sa labanan, kaya nilang durugan ang lahat at mapatay ang Ninth God Eye. Zhao Feng, hindi ko alam kung paano ka nakatakas doon, pero iba ako. Papatayin kita dito. Tinitigan ni Yu Liuping si Zhao Feng, ang kanyang boses ay malamig at nakamamatay. Sa sandaling ito, maraming mga bilog na butas ang lumitaw sa itim at kulay abo na barkong pandigma, na kumikislap na may puting liwanag at naglalabas ng panganib. Umalis ka sa daan. Sigaw ni Zhao Feng. Ang mga inapo ng Light Race ay may kaunting pangunawa sa Heaven's Legacy Race at agad na nagkalat. Swish! 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 Kasabay nito, ang hindi mabilang na puting mga sinag ng liwanag ay bumaril mula sa barkong pandigma, na winasak ang lahat ng nasa kanilang landas. Ang buong kalangitan ay napuno ng mga sinag ng pagkawasak na ito. Gumamit ang lahat ng iba't ibang mga kasanayan sa bilis o mga diskarte sa pagtakas upang maiwasan ang salvo mula sa barkong pandigma. Sa wakas, natiis ng grupo ang unang volley mula sa Heaven's Legacy Race. Hihihi, dumaan ka lang sa major battle at naubos mo na lahat ng pakulo mo. Siguradong nasa dulo ka na ng lubod mo ngayon, di ba? Panunuyan ng Godlord Stellar Aspect. Iyon lang ang nakikita mo. Ni hindi namin ginamit ang lahat ng aming lakas laban sa Illusion God Sacred Land. Mahinahong sagot ni Zhao Feng. Matagal na niyang hinulaan na ang lahat ng ito ay maaaring itinulak ng Heaven's Legacy Race, kaya palagi niyang pinipigilan ang kanyang lakas. Lahat, lumabas kayo. Pinaghiwalay ni Zhao Feng ang kanyang mga braso at lumikha ng spatial passage patungo sa kanyang Divine Kingdom. Swish! Swish! Ang unang lumabas ay ilang pulang figure. Sila ay ang Blood Flame Killens, at ang Blood Flame Killin Race Patriarch ay matagal nang nakarating sa antas ng Godlord. Itong maliliit na langgam lang. Ang Godlord Stellar Aspect ay nasusuklam na sumagot. Ang mga Blood Flame Killin na ito ay may mga ordinaryong bloodline at mababang cultivation. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang First Heaven Godlord lang. Ano kayang silbi ng mga ito? Ngunit ang Godlord Stellar Aspect ay halos hindi pa nakakatapos magsalita nang lumitaw ang iba pang malalaking figure mula sa daanan. Ilang gintong leon na buwitter ang umungol sa kalangitan. Pagkatapos, lumitaw ang isang cavalcade ng mga sinaunang hayop na may iba't ibang hugis at kulay. Bagamat napakaliit na bilang lamang ang nakaabot sa Godlord level, karamihan sa kanila ay mga top class na eksperto ng sub-Godlord level.
Kapag ang pangkat na ito ay natipon sa isang lugar, sila ay kumakatawan sa isang lubos na napakalaking kapangyarihan. Si Yu Liuping, God Lord Stellar Aspect, at ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay medyo namangha. Dahil wala silang mahuhulaan tungkol sa Ninth God Eye, kahit na hindi nila inaasahan na magkakaroon ng napakaraming subordinate si Zhao Fang. Swish! Sa isang alon ng space-time robe, lumitaw ang isang napakalaking dragon na nababalutan ng itim na apoy, at sa ulo nito ay ang kakaiba at kakaibang pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang kabuuan ng paksayon ni Zhao Fang ay natipon dito. Ang Light Race at Xin Huang ay tuwang-tuwa na tumingin kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi nagsiwalat ng alinman sa mga ito sa kanila. Ngayon ay tila kaya pa nilang makipaglaban sa Heaven's Legacy Race. Sa di kalayuan, ang maraming miyembro ng Illusion God Sacred Land ay may mga kawili-wiling ekspresyon. Tulad ng inaasahan sa Ninth God Eye, hindi mo ito maiintindihan gamit ang common sense. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, ang God Lord Dreamcaller ay huminahon muli. God Lord Stellar Aspect, ihanda ang God Killer Cannon. Ang mga mata ni Yu Liuping ay madilim at nag-iisip. Oo. Nagsimulang bumuo ng spell ang God Lord Stellar Aspect, na kinokontrol ang Golden Firing Platform sa tabi niya. Buzz. Biz. Lumitaw ang iba't ibang array sa paligid ng Golden Firing Platform at dahan-daang nagsimulang lumiko. Ang platform ng pagpapaputok ay nagsimulang kumikislap na may mahinang ilaw habang nagsimulang mabuo ang napakalaking enerhiya. Patayin. Nagdilim ang mga mata ni Zhao Fang habang nag-uutos. Naranasan lang nila ang kapangyarihan ng God Killer Cannon. Ang mga pag-atake nito ay katumbas ng buong lakas na pag-atake ng isang Third Heaven God Lord. Gayunpaman, maaaring tumama ang God Killer Cannon sa isang napakalaking lugar. Bagamat kayang iwasan ng kanyang mga puwersa ang ordinaryong putok ng canyon mula sa barkong pandigma, napakababa ng posibilidad na makaiwas sa God Killer Cannon. Patayin. Ang mga inapo ng Light Race, mga sinaunang hayop, si Zhao Fang, at ang iba pang mga eksperto ay umangkas sa itim at kulay abong barkong pandigma. Dahil sa lakas ng kanilang pagsalakay, ang buong Light Race Divine Kingdom ay dumagundong at nanginginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Divine Kingdom na ito ay napakatibay, ito ay nalipol noong nakaraan ng labanang ito. Ang iba pang dalawang miyembro ng Heaven's Legacy Race ay kinuha ang kontrol sa barkong pandigma. Buzz. Isang kulay abo na defensive barrier ang lumitaw sa paligid ng barkong pandigma. Kasabay nito, lumitaw ang mga pasukan sa magkabilang panig ng barkong pandigma. Whoosh! 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 6 na numero ang nasingil. Ang 6 na ito ay pawang Death God Guards, isang pagsasanib ng buhay at teknolohiya ng automat. Ang pinakamahina sa kanila ay ang Second Heaven God Lord habang ang pinakamalakas ay ang Third Heaven. Ang teknolohiya ng automat at mga bloodline na itinanam sa loob ng mga ito ay ginawa silang isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Boom! Bang! Crash! Pinalibutan ng maraming miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ang barkong pandigma at nagpaputok ng malalakas na pag-atake. Kahit na ang Heaven's Legacy Race ay mayroon lamang 6 na mandirigma, lahat sila ay napakalakas. Bukod dito, ang mga kanya ng enerhiya ng barkong pandigma ay patuloy na nagpapaputok. Ang mga sinaunang hayop ni Zhao Fang ay nagdusa ng pinakamalaking casualty. Ngunit ang clone ni Zhao Fang na si Zhao Hui ay may mata ng samsara ng buhay. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation level, maaari niyang gamitin ang reincarnation arts sa mga nasa ilalim ng Godlord level. Kung mas mababa ang antas ng paglilinang, mas madali silang muling mabuhay. Kaboom! Ang barkong pandigma ay biglang sumabog na may nakasisilaw na puting liwanag habang nagpaputok ang God Killer Cannon. Isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumaril pasulong. Dahil sa kakilakilabot na lakas ng pag-atake at malawak na lugar ng epekto, ang lahat ng miyembro ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom ay nanginginig sa takot. God ay illusory oblivion. Natural na hindi hahayaan ni Zhao Fang na mangyari ito at ay activate ang kanyang kaliwang mata. Ang panaginip na ambon ay tumagos sa mundo. Ang lahat sa paningin ni Zhao Fang ay naging kulay abo at madilim, lahat maliban sa puting sinag, na naglabas ng nakakasilaw at parang panaginip na liwanag. Patayin.
Umikot ang kanyang thought power habang pinapagana niya ang kanyang Dream Eye Bloodline technique. Nagsimulang kumalat ang puting sinag ng liwanag. Sa huli, walang sinaktan ang God Killer Cannon. Isang makapangyarihang kakayahan ng Ninth God Eye. Nagulat si Yu Liuping sa mata ni Zhao Fang. Boom! Bang! Crash! Habang nagpatuloy ang dalawang panig sa kanilang matinding sagupaan, nagsimulang magpakita ng pinsala ang defensive barrier sa paligid ng Heaven's Legacy Race Warship. Nahihirapan din ang 6 na Death God Guards na palayasin ang malawakang pag-atake. Siyempre, ang panig ng Light Race Divine Kingdom ay dumaranas ng nakakagulat na pagkatalo. Sa di kalayuan, kinuha lahat ng puwersa ng Illusion God Sacred Land. Hindi ko akalain na si Zhao Fang ay magkakaroon ng napakaraming galaw. Siya ay tunay na makapangyarihan, at ang Heaven's Legacy Race ay hindi rin maaaring maliitin. Bulong ng Godlord Dreamcaller. Kailan tayo gagawa ng ating paglipat? Unti-unting bumalik sa normal ang maputlang kutis ng matandang asul na buhok, at nagbigay siya ng nakakatakot na ngiti. Matagal nang nahulaan ng Illusion God Sacred Land na ang balita sa Ninth God Eye ay sinadyang i-leak ng Heaven's Legacy Race, at inaasahan nila na ang Heaven's Legacy Race ay maupo sa gilid at maghintay na umani ng ani. Maghintay ng kaunti. Medyo nasugatan talaga ako ng God Killer Cannon na iyon. Isang kaakit-akit ng ngiti ang ipinakita ng Godlord Dreamcaller. Kasabay nito, ang iba pang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang gumaling, ang kanilang mga aura ay lumakas ng husto, at ilang mga tao na nawalan ng malay mula sa kanilang mga pinsala ay biglang nagising. Para bang ang lahat ng ito ay pekeng, isang gawa. King of Gods, Kabanata 1506. Boundless Nightmare. Maghintay ng kaunti. Medyo nasugatan talaga ako ng God Killer Cannon na iyon. Isang kaakit-akit ng ngiti ang ipinakita ng Godlord Dreamcaller. Kasabay nito, ang iba pang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang gumaling, ang kanilang mga aura ay lumakas ng husto, at ilang mga tao na nawalan ng malay mula sa kanilang mga pinsala ay biglang nagising. Ang ilan sa mga miyembro ay biglang tumaas ng higit sa kalahating antas ang kanilang mga paglilinang. Para bang ang lahat ng ito ay pekeng, isang gawa. Ang ikalabintalong na ranggo na Illusion God Race ay napakahusay sa disguise. Maaari pa nilang gayahin ang Soul Energy at Bloodline Energy. Ang pagpapanggap na nasugatan ay napakadali din. Ang gayong pagbabalat kayo ay nilikha ng hakbang-hakbang. Pagkatapos ng bawat sagupaan, magpapanggap sila ng pinsala, at ang mga pinsalang ito ay madaragdagan sa paglipas ng panahon, na nagpapahirap na mapansin ang anumang kakaiba. Para sa aming counterattack, kailangan naming walisin ang lahat sa isang welga. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Isang malas at tusong liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Godlord Dreamcaller. Tunay na matalino ang aking ginang. Kahit na ginamit kami ng Heaven's Legacy Race bilang kanilang taliba, nagkunwari kaming natalo at pinilit silang lumabas. Ang aming mga posisyon ay inilipat na ngayon, kasama kami na nakatayo sa gilid upang umani ng ani. Sabi ng lalaking nakadilaw na damit. Ngumiti si Godlord Dreamcaller at tumango. Talagang magiging mahusay kung ang lahat ay naaayon sa plano. Sa proseso, ang trump card na inihayag ni Zhao Fang ay nagulat sa kanya, na humantong sa Illusion God Sacred Land na magkaroon ng mas maliit na puwersa na natitira kaysa sa kanyang hinulaang. Ngunit wala sa mga ito ang naging problema. Malamang na naubos na ng puwersa ng Ninth God ay ang lahat ng nasa kanila. Ang labanan ay napakatindi, at sa ibabaw, tila ang Heaven's Legacy Race ay ang mahirap na panig, ngunit ang Godlord Dreamcaller ay hindi naniniwala na ito talaga ang mangyayari. Sa kanyang pananaw, ginamit ng Ninth God Eye's side ang bawat trick sa kanilang bag habang ang Heaven's Legacy Race ay nanatiling medyo misteryoso at hindi maarap. Boom! Bang! Sa wakas ay nabasag ang itim at kulay abo na barrier ng pandigma. Gayunpaman, ang pagsira sa hadlang na ito ay nagkaroon ng malaking halaga para sa panig ni Zhao Fang. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Tinarget ni Zhao Fang ang Golden Firing Platform at naglaslas. Ang napakalaking platform ng pagpapaputok na ito ay nagdulot ng isang napakalaking banta. Hanggat nabigyan ito ng sapat na lakas at oras, maaari itong magpaputok ng napakalakas na pag-atake. Ninth God Eye,
Talagang minamaliit ka ng matandang ito, ngunit walang saysay ang lahat ng iyong pakikibaka. Napaungol si Yu Liuping, at pagkatapos ay inilabas niya ang isang braso, nagpaputok ng isang pagsabog ng divine power. Boom! Bang! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Bolt ng enerhiya ni Zhao Fang ay nabura. Third Heaven. Batay sa strike na ito, makikita ni Zhao Fang kung anong antas ng cultivation mayroon ang pinunong ito. Ito ay perpekto. Ang Giant God Race, Light Race, at ang Ninth God Eye ay nandito lahat. Ngayon, personal kong maipaghiganti ang apo ko. Habang sumisigaw si Yu Liuping, lumipad siya sa hangin, pinalabas ang presyon ng isang Third Heaven. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi bihasa sa labanan, ngunit iyon ay kung ihahambing lamang sa iba pang nangungunang 10 sinaunang lahi. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang Heaven's Legacy Race ay hindi bababa sa maihahambing sa mga lahi sa paligid ng nangungunang 40. Apo. Isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Fang, ngunit mabilis niyang naalala ang mga salita ni Baming Hui sa kanya. Pinatay ni Zhao Fang si Yu Heng, na tila apo ng isa sa mga elder ng Heaven's Legacy Race. Ang elder na ito ay nananawagan para sa kamatayan ni Zhao Fang sa buong panahon, ngunit ang Heaven Lord ay tumanggi. Biglang naunawaan ni Zhao Fang kung bakit ang miyembro ng Heaven's Legacy Race na ito ay may labis na pagkamuhi sa kanya. Kasabay nito, mas naging maingat si Zhao Fang. Ang bloodline ng ancient race ni Yu Heng ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Kaya, ano ang nakatatanda ni Yu Heng? Mayroon din ba siyang makapangyarihang bloodline? Sa sandaling ito, itinulak ni Yu Liuping ang isang palad. Isang malawak na gininto ang palad ng enerhiya, kasing solid at natatakpan ng maraming sinaunang imahe, na sumugod pasulong, na puno ng napakagandang aura. Tulad ng inaasahan, hindi ito normal. Agad na nalaman ni Zhao Fang na si Yu Liuping ay hindi isang simpleng karakter. Primal Chaos Tribulation Lightning Slash. Si Zhao Fang ay bumuo ng isa pang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa kanyang kabilang kamay at iniwagayway ang magkabilang espada. Boom! Bang! Crash! Isang alon ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya ang sunod-sunod na umuungol pasulong, sinasabog ang gintong palad. Ang Primal Chaos Energy ni Zhao Fang ay nasa antas ng Third Heaven God Lord's Divine Power, at lalo lang itong lumakas pagkatapos magdagdag ng Tribulation Lightning Energy. Ngunit si Yu Liuping ay hindi ang iyong pangkaraniwang Third Heaven God Lord. Sa sagupaang ito, naramdaman ni Zhao Fang na si Yu Liuping ay mas mataas sa God Lord Dreamcaller. Mukhang nakahanap ka ng napakahusay na legacy ng Heaven Mending Race. Kumislap ang mga mata ni Yu Liuping. Swish! Isang kumikinang na gintong fragment ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay nagpakawala ng isang nakasisilaw at matalim na ningning na nakakuha ng atensyon ng lahat sa larangan ng digmaan. Ang fragment ng ancestral artifact na may metallo. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Zhao Fang. Nauna nang gumamit ang God Lord Dreamcaller ng isang fragment ng ancestral artifact na hindi tumutugma sa batas na pangunahing nilinang niya, ngunit malinaw na perpektong tugma si Yu Liuping para sa fragment ng ancestral artifact na kinuha niya. Swish! Isang gininto ang talam na kasing ninipis ng pakpak ng cicada at kasing kinis ng salamin ang nagsimulang walisin patungo kay Zhao Fang. Sa isang gininto ang kislap ng liwanag, ang gininto ang talam na ito ay tila nasa harap mismo ng kanyang mga mata, ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa Primal Chaos Divine Sword Eye Bloodline technique ni Zhao Fang. Agad na na-activate ni Zhao Fang ang dalawang fragment ng ancestral artifact sa spacetime robe, na nagpakawala ng blade ng spacetime energy. Swish! Hiss! Ang dalawang napakabilis at nakakapinsalang pag-atake na ito ay agad na nagbanggaan. Ang malakas na enerhiya ng batas ay nagpadala ng mga ripples sa buong mundo, na pinipilit ang mga kalapit na mga mandirigma na ay back up. Hindi maganda. Ang elder ng Heaven's Legacy Race na ito ay hindi maarap. Kahit na ang lakas na ipinakita ng Heaven's Legacy Race elder na ito ay hindi mas malakas kaysa sa God Lord Dreamcallers, ito ang Heaven's Legacy Race. Hindi sila maaaring maliitin. Tumingin si Zhao Fang sa paligid niya at sinubukang mag-isip ng paraan para mabilis na malutas ang mga bagay-bagay. Gayunpaman,
Ang diskarte ng Heaven's Legacy Race ay napakamaingat at kakaunti ang mga bahid na makikita. Ang dalawang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang may pananagutan sa pagkontrol sa barkong pandigma, at kahit na nasira ang defensive barrier, maaari pa rin itong ihanda. Ang Godlord Stellar aspect ang namamahala sa Godkiller Cannon, na nagdulot ng sarili nitong malaking banta. Ang huli ay si Yu Liuping, na sadyang hindi maarok. Dahil iyon ang kaso, ito lang ang magagawa ko. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa malayong Illusion God Sacred Land. Boom! Bang! Crash! Nagpatuloy ang labanan, at unti-unting natalo si Zhao Fang laban kay Yu Liuping. Kung tutuusin, talagang hindi siya katapat ni Yu Liuping maliban kung ginamit niya ang iba pa niyang trump card. Kaya, ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan, kahit na hinayaan ang kanyang sarili na itulak sa panganib at magtamaw ng ilang magaan na sugat. Sa malayo, tunay na makapangyarihan ang Heaven's Legacy Race. Matatalo ang puwersa ng Ninth God Eye. Naiinip na ang nakadilaw na damit. Bakit hindi ginamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Ninth God Eye? Nagningning ang malabo na mga mata ng matandang babae na may asul na buhok. Nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng Ninth God Eye. Ang kailangan lang gawin ni Zhao Fang ay gamitin ito para hindi matalo pabalik ni Yu Liuping. Marahil masyado na niya itong ginamit. Sabi ng Second Heaven God Lord. Ilang beses nang ginamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Ninth God Eye, sa bawat pagkakataon na may malaking epekto sa labanan. Marahil ay ginamit niya ito ng sobra, o marahil ay alam ni Zhao Fang iyon, kahit na gumamit ng Ninth God Eye laban sa Third Heaven God Lord of the Heaven's Legacy Race, mahihirapan pa rin siyang manalo, kaya nagpapanggap siyang talo para lumipat tayo. Napangiti si God Lord Dreamcaller. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Yu Liuping na papatayin niya si Zhao Fang. Kapag napatay si Zhao Fang, ang Illusion God Sacred Land ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang Ninth God Eye. Sa ilang maingat na pag-iisip, mahuhulaan din ng God Lord Dreamcaller kung ano ang iniisip ni Zhao Fang. Kung gayon tayo, nag-alinlangan ang lalaking nakasuot ng dilaw. Strike. Kunin kaagad ang Ninth God Eye at pagkatapos ay umalis sa Light Race Divine Kingdom. Matigas ang tono ni God Lord Dreamcaller. Nahulaan niya na si Zhao Fang ay malamang na kumikilos ng mahina upang ang Illusion God Sacred Land ay mamagitin, ngunit nagpasya pa rin ang God Lord Dreamcaller na hampasin, dahil lubos siyang kumpiyansa. Kaboom! Ang lahat ng miyembro ng Illusion God Sacred Land ay pumailan lang sa hangin, na inilabas ang kanilang bloodline ng Illusion God Race. Ang target ay ang Ninth God Eye. Ang God Lord Dreamcaller ay tumawag habang pinangungunahan niya ang kanyang mga puwersa pasulong. Habang lumilipad, ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay nagtipon sa isang kakaibang hanay. Nagsimulang magkadugtong ang bloodline energy ng lahat ng miyembro. Unti-unti, nagsimula silang gumawa ng mga nakakatakot na alon ng enerhiya. Naramdaman ng dalawang puwersa sa labanan ang pag-unlad na ito at naalarma. Hindi ba sila nasugatan ng husto? Bakit parang okay na sila ngayon? Umalis sila ng labis na nasugatan mula sa labanang iyon sa atin, kaya paano sila nakabawi ng ganoon kabilis? Maraming tao ang tinamaan ng hindi paniniwala. Hindi maganda. Mukhang gumagamit sila ng sinaunang bloodline art ng Illusion God Race. Natagpuan ni Xin Wu ang nakakaiba ang mga galaw ng Illusion God Race, ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol sa lahi na ito na napakahusay sa pagbabalat kayo at pagpapanggap. Boundless Nightmare. Ang God Lord Dreamcaller ay tumawag. Kasabay nito, isang 5 kulay na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Kling. Basag. Nabasag ang perlas, naglabas siya ng pinakamataas na divine power na umiikot sa ulo ng mga miyembro ng Illusion God Race. Isa itong kristal ng divine power na iniwan ng Illusion God Sacred Land ng God King na si Nethercloud bago umalis. Ngayon, ginamit na ito ng God Lord Dreamcaller. Ang enerhiya ng bloodline sa mga miyembro ng Illusion God Race ay nagsimulang mabaliw, sumasalamin sa pinakamataas na divine power sa itaas nila. Whoosh! Isang bahaghari na liwanag ang bumalot sa kanila, na tila kakaiba at kakaiba. Ang baluktot na ulap ng liwanag ng bahaghari ay nagsimulang mabilis na lumawak, sa lalong madaling panahon ay nilamon ang buong rehiyon.
Habang sila ay natangay sa Rainbow Cloud, lahat ng tao sa paligid ni Zhao Feng ay nagsimulang mawala hanggang sa siya na lang ang natira. Ito ba ay isang Dream Realm art? Iniisip ni Zhao Feng. Ang isa sa mga mas mataas na uri na pamana ng Illusion God Race ay ang Dream Dao. Ang Dream Eye Bloodline technique ni Zhao Feng na Intrusive Dream ay itinuturing ding bahagi ng Dream Dao. Ito ang dahilan kung bakit nakikita niya ang pamamaraang ito. Ang pangalawang dahilan ay dahil ang Dream God Eye ni Zhao Feng ay ginawa siyang lubos na lumalaban sa mga sining ng ilusyon. Hindi nagmamadali si Zhao Feng na takasan ang pangarap na mundong ito. Pinaandar lang niya ang see-through na kakayahan ng kanyang Dream God Eye. Unti-unting nakikita ng kaliwang mata niya ang realidad sa paligid. Abnormal na tahimik ang mundo. Tulala ang mga taong malapit sa kanya. Katulad ni Zhao Feng, ang kanilang isipan ay nahuhulog sa isang dream dimension. Sa sandaling ito, nakita ni Zhao Feng na ang Godlord Dreamcaller ng Illusion God Race at ang asul na buhok na matandang babae ay mabilis na lumalapit sa kanya. Ang Illusion God Race ay nagbayad ng napakalaking halaga para ihulog ang lahat sa Boundless Nightmare, ngunit ang kanilang tunay na layunin ay makuha si Zhao Feng. Kung ito ay sino man, ang Illusion God Sacred Land ay halos garantisadong magtatagumpay. Sa sandaling ito, handa na si Zhao Feng na pasukin ang realm ng panaginip, nang biglang, lumitaw ang isa pang figure sa kanyang paningin. Ang pagbaril mula sa likuran patungo sa Godlord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay walang iba kundi si Yu Liuping. Paano magiging ganito? Kahit ang Third Heaven ay hindi dapat makawala sa Boundless Nightmare ng ganoon kabilis. Naalarma si Godlord Dreamcaller. Ang Boundless Nightmare na ito ay nagtipon ng kapangyarihan ng marami sa mga nangungunang eksperto ng Illusion God Race at ilang Godlords, kabilang ang dalawang Third Heaven Godlords. Naglalaman din ito ng Dream Dao energy ng God King Nethercloud. Sa mga maliliit na pakana at pandaraya ng iyong Illusion God Race, gusto mong lokohin ang Heaven's Legacy Race. At nakita na ng matandang ito ang Boundless Nightmare mo minsan. Hindi napigilan ni Yu Liuping ang pagkutsa. Sa nangyari, napansin na nila na ang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay nagkukunwaring mga pinsala, at nakita na nila ang lihim na sining na ito noon at gumawa ng mga hakbang.